Solar Philippines Holding Company, I think yung pangalan. Now, etong tatay na to, may mga anak yan, 3 anak niya. That's Solar ng Bayan, Solar Philippines, and Solar Philippines New Energy Company. The SPNEC, which is SPNEC, we can start with the easier end. SPNEC is a holder of 3 contracts. And that company, nag-partner dyan yung Meralco Group. Yeah. They actually have about almost 90% of the ownership. And, yung Meralco. And they're doing very well. Gusto ko tong company na to kasi they're delivering and they're delivering on time. May mga delays then because of some technical issues, but they're delivering actually 3,500 at some point right now, part pa lang. Pero they're on time, they're on track. So ang second is the Solar ng Bayan, which is the holder of the franchise. Yeah. Yun yung nakapangalan sa franchise. Ang third is Solar Philippines. I don't know if there's kung iba pa yung mga pangalan, but Solar Philippines is a holder of 42 contracts. So naka-separate siya, pero parehong tatay, actually isa lang yung lolo. Okay. Same one company owns it and there's only one single owner of that holding company. Kaya isa lang tao yung may-ari ng lahat na to na companies. Yung Solar Philippines Holdings Incorporated, sino may-ari po? Bahagi pa rin po ba na may-ari si Leandro Leviste? Single shareholder. Yeah, single shareholder. Well, 99% is Congressman Leo. Kita mo, siya pa rin. Siya pa rin po ang may-ari. O, shoutout kay Chair, Francis, ayan, Rachel, Ma'am Cristina, shoutout Teresa Force, Annalyn, Sister Gandara, shoutout Richie, Teresa Force, shoutout Ben Manahan. So, may-ari ng SP, yung pinakatatay na kumpanya, si Leandro Leviste. Tapos, yung, kasi kanina pinanood ko yung interview niya kay Pinky Web, no? Ang claim niya, dissolve na raw itong solar para ng bayan, para sa bayan. Okay? Tapos, hindi raw siya involved sa day-to-day activities or operations itong SPNEC. I don't know about Solar Philippines. Kasi medyo mahirap kausap si Congressman Leviste, no? Parang, kung saan-saan niya dinadala yung usapan, eh. Parang may sariling mundo, eh. No? Yung itsura ni Leviste, parang ewan ko, parang may sariling mundo, parang nakakita ng parallel universe, eh. Aray ko. Okay. So for the record, SP Holdings, yung Solar Philippines Holdings, yung mother company or father company, 99% owned by Leviste. How about Solar para sa bayan? 100% by the holding company. Diba? Okay. So sa kanya rin. Diretso yan. Technically, if you compute it, it's still 100% his. Okay. How about yung Solar Philippines, yung inyong pinagmulta? Same. Ang pagmamayari ay kay Holding Leviste. company which is 100% din sa kanya. So, isang tao lang yung may-ari ng lahat talaga. How about yung SPNEC? Sabi niyo Yan 90% yung- Meralco. So, kinuha, they've been, I don't know the details of the transaction, but as of today, pagkakaintindi namin is 11%. Sabi Mami Irene, no? Tiga Saturn. Mami Irene, dinilit mo pa. Basa ko na yun, eh. Anak ka ng po. Ang solar, and then about 89% I assume as the MGen. We've been checking the GIS and parang ganun Din Makaraig, Susan, shoutout. may lumalabas. I don't know if they updated it recently. Okay. So ang pinagmulta Solar Hi, Philippines. Ma'am Luisa Macmelon. Shoutout po. Shoutout po. Ingat po. Ayan, ingat yun sa mga Bicol. Bumubuga po ang mayon. Sa pagmamayari ni Leviste. Okay. Yung franchise na ang meron naman yung Solar Philippines, ay Solar para sa bayan. Ano yung connection nitong hindi pagde-deliver ng deliverables itong Solar Philippines doon po sa prangkisang nakuha ng isang kumpanyang pagmamayari din ng Solar Philippines Holdings? Yeah, there's actually as to operations and liability separate sila per company. The thing is the same owner, so there's a question of piercing the veil of corporate but si Solar Philippines in franchise kasi ang issue kasi medyo dalawa yung issue dito, Christian, eh. So, the fines is on Solar Philippines, which doesn't concern the Solar ng Bayan. Now, ang Solar ng Bayan, ang concern dyan, as mentioned by Ombudsman Remulla in one of his shows, is a question of divestment. Ito po ang issue dalawa. Painggan nyo. Kasi once, under the Constitution, sitting official, elected official at that, cannot hold a franchise. That's a violation. There's conflict of interest. Lahat na dapat hindi ka part niyan kasi it's a privileged franchise given by government, most especially by the legislative. So, Alam nyo, parang sabit nga dito si parang sabit po si Ma'am Lauren dito. Sorry kasi anak niya to eh. 'Di ba? Anak niya to eh. Nagkaroon sila ng prangkisa eh. Indirect or direct or indirect eh. Sabit eh. Ewan ko lang sa pananaw ko lang po. Kasi indirect and direct sa Constitution eh. Bawal ka eh. Anak niya to. 'Di ba? nasa Constitution yan. Violation yan. So,
if he says that it hasn't been, if he sold it or it hasn't, they've abandoned it, then Congress should be informed. Diba? Yun yung I think ang point is dapat tinaalam sa Kongreso kasi binigyan ka nga ng prangkisa tapos wala kang ginawa and then you abandon it. You should tell Congress so Congress can re-evaluate. Ibig mong sabihin po, yung unang kaso niya dito, oo, hindi ka na solar ng bayan, nag-divest ka. Nung nag-divest ka, ba't hindi mo pinaalam sa Congress? Yun eh. Binigyan ka ng prangkisa ng gobyerno, nag-congressman ka na, okay lang, mag-divest ka. Pero pag nag-divest ka, kailangan mong ipaalam yun sa Kongreso. Bakit? Under ka ng Kongreso, privilege yung parang lisensya yan ng driver's license yan eh. Hindi ang karapatan, privilege mo yan, privilege yung binigay sa'yo, pinagkatiwala ng gobyerno, gamitin mo ng tama, at ito nga, pinagkatiwala sa yung solar ng bayan, ngayon, nag-congressman ka, magdadivest ka. Kasi nga, congressman ka na, masasagasaan mo na yung konstitusyon. Ngayon, hindi niya pinaalam sa Kongreso, basta-basta lang siya, basta-basta niya lang, binaliwala. Delfina's World, shout out. Delusario, Cereza Force, Chanel Paris, shout out. Annalie. Somebody. That's one issue. Yun dapat yung unang ginawa na may divestment. I hope he can prove that he divested before he sat as congressman kasi it doesn't matter whether you abandon or not pero kung hindi ka nag-divest, di violation talaga ng Constitution. And Yes. that's a case that can be evaluated by the Ombudsman. Ang fines naman is on Solar Philippines. Ayan. Ito na yung 24 billion fines, multa. Bakit? Has nothing to do with the franchise kasi sineperate nila eh. So, ang possible na liable down would be Solar Philippines or probably the holding company or probably the ultimate owner. Dito. Pero yung how about yung transfer, yung prangkisa na iba yung gumagamit ngayon? Can you explain that? Di ko alam kung iba na ba yung gumagamit nun. I'm not sure if, I haven't watched any of the interviews. Is it not the case? Walang ibang gumagamit yung prangkisa na yun? Actually, my impression is nobody's using it. They haven't done anything with the franchise. Okay, so kung yun ang realidad, basically, bakit pa siya kumuha ng prangkisa? Exactly. No? Sayang, di ba? Sayang. It's really a good franchise. It identifies the areas Yan. where yung... Kita mo ayan ang tanong eh. Hindi mo pala ginagamit. Ba't mo kukuha ka ng prangkisa? Kayo nga sumagot niyan. Di ba? Bakit ka kumuha ng prangkisa? Hindi mo naman pala gagamitin. Kasi nga, parang paaralan yan eh. Di ba? Bakit? Tapos ka na sa school. Ba't mag-aano ka pa sa Harvard? Di ba? Kasi nga, ginamit niya ang gobyerno bilang credentials. Nakuha niya yan, kaya wala siyang ginawa dyan, mautak tong batang to. Ginamit niya ang gobyerno bilang stepping stone na nasa akin ang kontrata ng buong gobyerno ng solar sa Pilipinas. Siyempre, ang mga private sector, mapapawaw. Wow! Aray ko! Unang-una, may Delfina's World, thank you. Unang-una, ang background mo, may kontrata ka at prangkisa sa gobyerno, number 1. Magugulat yung mga investor, mapapawaw sa'yo. Maiisip ng mga investor, malaki ang kapasidad. Malaki ang market nito. Nakuha ng gobyerno eh. Kasi pag ano ka sa gobyerno, kailangan malaki din ang capacity mo. Malaki ang ibubuga mo. Hindi ka basta-basta kinukuha ng gobyerno eh. Kaya sa bawat kontrata ng gobyerno, kaya nga dito sa flood control, meron silang AAA, AA, sa mga kontraktor. Doon nila sineseparate, sinesegregate yan. Parang ganito rin. Ginamit ni Libis ito na siya ay may kontrata ng gobyerno, kaya ginawa niyang advantage yun para makakuha ng mga private sector. Kinuha niya yung advantage. Kasi makakapagtataka ka eh. Wala siyang ginawa sa solar ng bayan. So, kung wala siyang ginawa, ano lang ginawa niya?
Kinuha niya lang yon as credentials. As gagamitin niya sa ibang paraan. At yun na nga nangyari. Ginamit niya po ito para sa mga private sector. Magaling. To build microgrid for far-flung areas. That's a project with a heart, no? Napakalaking impact nun sa mga far-flung communities Kita natin, mo. but nothing's been done. So, Okay mo? Napakalaking impact, sabi ni Secretary Garin. Kasi po, hindi. Sabi niya, why did DOE awarded? Hindi po siya nag-award, hindi po ang DOE. Si Duterte. Si Duterte po ang nag-award nito, the Lone Star. Si Duterte po ang nagbigay nito. Binigay kay Lepes itong 25 years contract. O ngayon, anong ginawa? Walang ginawa. Aray ko. others cannot do it because may franchise na naka-include doon ang area. So, sayang talaga. Paki-clarify lang po. Yung prangkisa na nakuha nung solar para sa bayan, hindi ba ito ginagamit nung SPNEC ngayon? No. Magkaiba yun? Magkaiba rin. Oo. Okay. There's so much corporate structuring na nangyari dito eh. But iba siya. It's a separate entity eh. And SPNEC likely got the contracts from Solar Philippines. So it's separate talaga, Christian. Si Solar ng Bayan doesn't have any contracts, no activities, no applications in DOE, nothing. As far as we're concerned, it hasn't dealt with DOE until today. Kita mo, hindi niya ginamit yung SPNEC. Ang problema nga, ginamit niya yung gobyerno para magkaroon siya ng advantage dito na magtayo ng solar sa mga private company, mga private investor. Yan ang nangyari. Activity. Pwede until today. Wala talaga. Teka lang tama yan, Kikay Martin Ilan yung hectares niya? 136 hectares ang pag-aari ni Lipeste. Putek, 136 hectares. Lupet. Kasi di ba pag gumawa ka ng project that concerns energy, you have to go through us. Kasi regulator kami. You ask for how much should you charge, yung technical design ng mga project mo. Nothing Kaya I don't know what the franchise is for The question is non-activity or non-performance a violation of the franchise. Congress has to determine that. Okay, kanina kasi nung pinapag-interview niya with Pinky, meron siyang binabanggit na parang less learning experience para sa kanya ito. I'm trying to paraphrase him. I think napanood niyo po interview, no? Parang yung red tape daw, this is how you do business in the Philippines. Kaya eventually, sinara lang yung kumpanya. I don't really know what happened, dahil medyo hindi ganun siya kalina magpaliwanag. Okay, pero is that an excuse? No, we have so many investors. We're one of the most popular in the whole world in investment destination for renewable energy. Actually, we are Bloomberg ranked as number 2 in the world. So, I'm not sure where that's coming from. We have investors from all over the world na they're bringing in money here. If you look at the BOI record, we have... Kita mo, ito nakakalungkot. Yung sinasabi niya daw, ang hirap daw mag-invest sa Pilipinas. Pinahiya na naman siya ni Ma'am Garin. Bakit? Yung Bloomberg daw, nag-invest na dito ng mga solar, ganyan. Marami na nag-invest. Ang kinalulungkot lang po natin dito, ito mahirap Pilipino, niloko pa yung kapwa Pilipino. Ayun po yung nakakalungkot Okay? Ayun po yung nakakalungkot. Wala na tayong problema Inaward na sa'yo ni Digong Inaward na sa'yo ni Digong. Wala na tayong pakialam doon. Nasa iyo na Ano ba naman yung ikaw na mismo ang kumilos, nagkaroon ka ng Solar Philippines. Yung inisyatibo mo na yung solar mo na nakadikit na sa gobyerno para makatulong sa mga taong bayan. Yun po yung issue kaso, aminado siya na wala na. Kesyo may red tape daw, ang hirap daw magnegosyo. Kung mahirap magnegosyo, dapat di ka naka-SPNEC. Diba? Kung mahirap magnegosyo, hindi ka naka-SPNEC. 3 company pa nga na Solar ng Bayan, Solar Philippines, SPNEC. Nahirapan daw siya sa Solar ng Bayan. Pero mahirapan ka. Oo, ang mahirap naman kasi sa gobyerno, real talk. Mahirap po talaga sa gobyerno regarding pagbabayad. Marami po tayo experience yan. Anong pagbabayad? Yung mga gumawa ka na ng part mo, ginawa mo na yung trabaho mo, pero yung voucher matagal. Given the fact, aaminin natin yan. Given the fact, aaminin natin yan. Pero yung prangkisa naman na binigay sa'yo, 25 years. Putik,
Parang ABS-CBN yun, ganun yun eh. Ganun magbigay ang prangkisa ng gobyerno, 25 years. Ang masarap doon, makakatulong ka na sa gobyerno, makakatulong ka sa Pilipino, matutulungan mo yung sarili mo. Kaso iba po mindset ni Libiste. Ang gusto niya, etong nakakuha sila niyang franchise sa gobyerno, hindi siya nag-comply, hindi siya gumawa, wala siyang na fulfill. Ang ginawa niya, ginamit niya lang yung advantage para makakuha ng private sector. Aray ko! I think 1.3 trillion brought in 2025. Ama, Just for- Mami Irene, yung hindi kaya nga nakakatawa yung ginagawa niya. Ginagawa ko po itong Cabral Files para sa taong bayan. Putik ka, yung kuryente nga eh. Hindi mo natulungan yung taong bayan, ngayon Cabral Files. Kaya, sira ulo po maniniwala dyan. Ginagawa ko tong Cabral Files para matulungan ng taong bayan. Hindi po ako kumukuha ng sweldo. Wala kaming pake sa'yo. Binigyan ka ng break ng gobyerno para tumulong sa taong bayan. Anong ginawa mo? Ginamit mo lang yun na advantage. Sinake advantage mo ang gobyerno. Aray ko. renewable energy, and more to come pa this year. So there's even the foreign Shout out Gin Ninja, nambudol talaga. Si Ibwaray. Kumbaga sa lupa. Tama si Ibwaray. Tama po, kumbaga sa lupa, hinintay niya lang tumaas ang presyo. Gets nyo? Tama yun. Hinintay niya lang yung lupa tumaas. Bumili ka ng bakanting lote, hinintay-hintay mo lang, hindi mo ginawan. Ngayon, nung tumaas yung presyo, yun na. Yun na, sinamantala. investors are coming in, they would have a harder time. Pero it's not a reason to give up on the franchise, on the responsibility. Kasi everybody goes through that, but I'm not sure what hurdles were encountered. Kagabi, meron kayo binabanggit nung flipping na... Yan, flipping. Alam kasi, tawag. There's a flipping in the sense... Ayan na. Pakinggan nyo po, ito yung binabanggit, flipping. Ayan yun, flipping. Yung sa lupa, yan. Na, di ba yung mga bumibili ng lote, tapos inupuan lang, naghihintay ng the right time to sell it at the right price. Na? Yung parang nagsispekulate. Yes. Siguro, in a few years, to tataas tong presyo nito. Yes, ganyan ang ginawa ni Lepeste, flipping. Yun ang tawag. Bumili ng lupa, inintay taon, dalawa, tumaas, sa pool. I'll buy it cheap and then I'll sell it high. I won't even put a fence there, no buildings, nothing. Hindi ko ayusin yan. Hintay lang ako bibili. That's what happens to some of our developers, especially those given previously, earlier in the early days of renewable energy here. They just get a contract, they apply for it, comply with our requirements, and then for years on years, kasi pag nakuha mo yung contract, nakareserve yung area sa'yo eh. Walang ibang pwedeng pumasok eh. Na-corner mo na yan, na-hijack mo na. So what they do, the same like flipping a property. You don't do anything, you don't apply for a permit, basically you just wait it out until somebody... Halimbawa, may binigyan sa kanyang pwesto, ito, pak. Inano niya lang yun. Binakantehan niya lang yun. Ngayon, eto na. Nung tumaas na ang mga presyo, ayan na, diyan nagsikilos. Diyan na siya umatake ng umatake. Magaling. Wants to start a renewable energy company, project, and then you sell it to them, yung contract lang, without doing anything. Ganun po ba And that's nangyari dito? Ganun po ba yung ginawa ni Lebiste? It seems. It seems because it seems like the pattern eh. Because we've seen that in other investors also. That's why ngayon ang mga bago na contract may blacklisting na kami kung we made it more difficult to assign or transfer a contract. We can make the rules so strict, but di ba, Christian, you cannot. How do you say it? A contract or a franchise is a privilege given to you by government. Privilege. Because ano yan ikaw ang napili ng gobyerno para gumawa ng itong proyekto. In this case, a solar power plant. With expectation of government that you will deliver, no? So a privilege comes with responsibility. You cannot monetize the privilege given to you by government.
without doing the responsibility. parang it frustrates me so much, and I don't want that kind of investor here in the Philippines and in DOE. And that's what we're trying to avoid. That's why we terminated 168 yata na contracts, because some are legit naman yung termination.